Hindi pa nag-uumpisa ang Commissioner's Cup ay nadali na ng injury itong si Vic Manuel. Ayon dito sa reports, 2 buwan hindi makapaglalaro itong si Manuel. Ibig sabihin, next year na ang balik nito dahil nagkaroon ito ng knee surgery. At kung ito man ay makapaglaro dito sa Commissioner's Cup, malamang sa playoffs na yan. That is kung ibabalik pa siya ng SMB dahil nga may history na ng knee injury itong si Manuel. So ito ngayon ang problema ng San Miguel Beer. Hindi pa nag-uumpisa yung conference. Kulang na yung rotation nila sa power forward. Ang maglalaro dyan of course si Rodney Brondial at malamang ang maging power forward nila ay itong kanilang import. So tignan na lang natin kung paano ito makaka-apekto dito sa rotation ni Coach George Gallant. At of course, syempre medyo na-frustrate na rin ang management ng SMC dahil parang ilang beses nang nai-injure itong si Manuel. At alam natin nakaka-apekto yan sa San Miguel dahil parte siya ng rotation. Siya nga starting power forward nila eh. So hindi na nakagugulat kung bakit lumalabas yung mga balita na ito si Manuel ay eventually baka matrade na habang meron pang value. Dahil syempre hindi na rin ito bumabata at habang tumatagal, baka ang mangyari nga dyan ay bumaba ang value nito, lalong tumagal yung mga injury at mahirapan ng SMB na ito ay i-trade. So tignan na lang natin kung hanggang kailan ang gagawin ng San Miguel Beer dito kay Vic Manuel o baka maubusan na sila ng pasensya at i-trade na rin ito. Kasi sa ngayon, of course, nandyan ito si William Navarro at si Xavier Lucero. Kaya siguro hindi mamatay-matay yung balitang yan dahil nakikita na rin siguro ng SMB yung naging problema dito kay Manuel na palaging nai-injure. Kahit mahusay na player, anuhin mo naman yun kung hindi nagagamit. So tignan na lang natin kung paano ito makaka-apekto dito sa rotation ng San Miguel Beer at doon sa kagustuhan nila na makabawi dito sa Commissioner's Cup. Kaya abangan natin ang desisyon ng management. Ayon mismo kay Chairman Ricky Vargas, opisyal nang nilaglag itong si Mikey Williams dito sa Commissioner's Cup. Hindi na siya maglalaro dito sa Commissioner's Cup. Ito mismo ay official statement ng TNT. Kaya ibig niya sabihin hahanap sila ng ibang paraan para makakuha ng mga scorer. Kaya yan siguro dahilan kung ba't gusto nilang makakuha ngayon ito si Kevin Alas sa pamamagitan ng isang trade pero hindi pa natin alam kung iyan ay matutuloy. Sa ngayon, kailangan din natin i-considera na ito si Mikey Williams baka kaya ganyan ang ginagawa ay dahil gusto niya na mapuwersa ang TNT na i-trade siya. At syempre, ang malamang na gustuhang maglaruan itong si Mikey Williams kung hindi ang San Miguel Beer ay Barangay Ginebra. So tignan na lang natin kung iyan ay mangyayari ngayon. Pero mukhang itong TNT ay mukhang masasabi natin na ready na mag-move on na mula dito kay Mikey Williams. Dahil sa ngayon, itong si Mikey Williams, masasabi natin, napakahusay na player niyan, walang kaduda-duda. Nakita niya naman yun yung maglaro at nung dumating siya sa TNT, nakadalawang kampyonato kaagad sila. At ang laki ng papel na ginampanan niya doon. Yun nga lang, ang hirap dito kay Mikey ay yung sitwasyon ng kanyang kontrata na gusto niya tuwing nagcha-champion ay humihingi ng increase kahit hindi pa tapos yung kontrata niya. Itong si Mikey actually, nakakontract yan sa TNT hanggang 2025. Pero nga dahil may option doon na pwedeng mag-renegotiate, yun palagi ginagawa niya. So katulad ngayon, nag-uumpisa ng conference, naglalaro ng mga teammates niya, si Mikey nandun para sa Estados Unidos. Siyempre, hindi yan nagugustuhan ng mga teammates niya. Kaya ngayon, masasabi natin na ito isang malaking bagay na kailangan pag-aralan ng TNT kung ano ang gagawin nila dito kay Mikey Williams. Ito kaya isang senyalis na baka ito ay handa na i-trade ng TNT, for example sa San Miguel o kaya sa Barangay Ginebra. Ito ang aabangan natin kung ito mangyayari nga o baka bibigyan pa nila ng isa pang chance. Kinumpirma ni Ginebra coach Tim Cone na sila ay makikita ng mga opisyalis nitong SBP at pag-uusapan daw nila yung future nitong Gilas Pilipinas. Sinabi ni Tim Cone na wala daw nabanggit doon tungkol sa coaching job. Pero maraming insiders ang naniniwala na iyan ay pag-uusapan na. Tandaan natin ang Pilipinas, ang ating national team ay naghahanda para dito sa Olympic qualifying tournament. Sinabi ni Coach Tim Cone na madali lang daw sa kanya para tanggapin yung Asian Games dahil kumbagay meron tinatawag na time frame. Tatapusin niya yung Asian Games at pagkatapos babalik siya sa Barangay Ginebra. Madali lang yun at hindi magkakaroon ng conflict of schedule. Ang problema nga lang, nanalo ng gold medal itong si Coach Tim Cone dito sa Asian Games at syempre, tumakas yung panawagan na siya na ang gawing coach para sa ating Olympic qualifying tournament.
Dahil kung mag-iiba ng coach, back to square one na naman ang Gilas dahil pipili na naman yan ng mga bagong players. Ang problema nga lang kung si Coach Tim Cone ay hahawak ng Gilas full-time, kinakailangan niya bitawan ang Barangay Ginebra. Dahil ang Gilas hindi pwede na part-time lang yung coach niyan, kinakailangan full-time. Kaya sa ngayon, ang sinabi naman ni Coach Tim Cone, gusto raw niya talaga na hawakan ay Barangay Ginebra. Inamin naman niya yan dati pa eh. Pero ngayong ino-offeran siya dito sa Gilas, medyo mahirap itong sitwasyon ni Coach Tim Cone, lalo na at SMC na ang humahawak dito sa national team natin dahil nga ang team manager na ay si Al Francis Chua. So mukhang ito na ang panahon para si Tim Cone ay pumili kung Gilas ba o Barangay Ginebra ang kanyang hahawakan. Medyo mahirap yung sitwasyon ni Coach Tim Cone, pero abangan na lang natin kung ano magiging desisyon niya. At syempre, kinakailangan siguro konsultahin muna dyan si Boss RSA. Sinabi nitong Converge Fiber Xers na wala na raw trade na mangyayari pag umpisa nitong Commissioner's Cup para sa kanila. At sinabi rin nila na ito raw si Quincy Miller nirelease nila sa TNT nang walang kapalit. Medyo marami nagdududa dito dahil sino ba namang team magagawa nun? Kahit independent team ka pa, bakit mo i-release yung rights ng import mo nang walang kapalit? Lalo na sa isang powerhouse. So sa tingin nila baka merong kapalit yan at ito ay si Bong Quinto. Kung hindi man ngayon mangyayari kaagad-agad yung trade, baka sa kalagitnaan ng conference dahil pinipili pa nila yung mga players na may involved dito. Ayon ko dito nga sa report ng Spin, malamang mangyari itong si Quinto mapunta sa Converge, itong si Kevin Alas sa TNT at pinipili na lang kung sino mapupunta dito sa Meralco at sa NLEX. Although involved daw dyan ito si Nieto, hindi pa natin natitiyak. Sa ngayon, ito si Bong Quinto, alam natin, matagal na yan gusto makuha ng Converge dahil syempre, naging player yan ni Coach Aldin Ayo. At yung laro naman ni Quinto ay bagay dito sa Fiber Xers. Yun nga lang, isa rin yan parte ng main rotation itong Meralco Bolts. Of course, itong si Quinto ay ginamit noong madalas ni Coach Norman Black. Pero ngayon bago na ang coach ng Meralco, si Luigi Trillo, baka sakaling matrade na itong si Bong Quinto. Hindi pa natin natitiyak yan, pero marami ang magtataka talaga kung nirelease ng Converge itong si Quincy Miller nang walang kapalit. Dahil medyo syempre nakapagtataka nga yan dahil kung ikaw ay Converge, ba't ka magre-release ng player nang walang ipinapalit? Hindi pa natin natitiyak kung ano talaga ang sitwasyon dito sa Converge at sa TNT. Pero kung sakasakali na itong si Quincy Miller ay pinakawalan ng Converge, malamang meron talaga yung kapalit. At hindi ng isang player. Of course, pwede natin sabihin na hindi pwedeng i-trade ang import. Kaya baka may iba pang pieces na idadagdag dyan para masabi natin na proper yung transaction. Shout out sa ating taga-subaybay na si Brian Andres, Joseph Pineda, Enrico Atpresi Angsioco, kay Jonald Malyari, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Tonel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, John Mark Cantos, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Enju, Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Alon, pinabati din natin si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Kagawad Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria.